So welcome back again sa aking YouTube channel. So panibagong topic na naman po ang ating pag-uusapan. So manggugulo po ulit ako sa inyong mundo, sa inyong panonood sa YouTube. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa naging update ni PB Team Nonoy tungkol doon sa batang nakaligtas sa nangyaring trahedya sa kanyang pamilya. So yun po, marami po kasing naghahanap ng update tungkol sa batang iyon. May mga comments pa nga dati na dapat puntahan daw ni PB Team Nonoy doon sa ospital, which is sobrang busy talaga ni PB Team Nonoy kaya hindi siya nagkaroon ng time na mapuntahan yon. But then in the last day or ng mga nakaraang araw, yun nga po, dahil nga lumabas na yung or lalabas na yung bata sa ospital, ay binigyan yun ng time, isang buong araw na oras ni PB Team Nonoy ibinigay niya sa bata para lamang makuha ito doon sa ospital at may hatid ng ligtas doon sa kanilang lugar. Ayan nga po. So matatandaan guys na isang nakakalungkot nga po na balita ang nangyari. I believe that was 2 weeks ago, kung saan nga po natumba yung pinakamatanda at pinakamalaking kahoy sa may Governor Generoso, Davao Oriental. At ang mas nakakalungkot doon dahil nga isang bahay ang natamaan ng pagkatumba na ito at nasawi nga po ang pamilyang Yap, yung mag-asawang Yap nasawi at yung panganay na anak nila, which is yun nga po yung bata na kinuha ni PB Team Nonoy sa ospital. Nagkaroon nga po ng bali yung kamay tsaka yung paa. So sa pagkakita ko pa lang sa bata sa paglabas niya ng ospital ay talagang nakakalungkot na tingnan, kasi ako mismo nakita ko itong batang ito personally na napakamasayahin na bata. Yung pinakaunang vlog namin sa kanila ni PB Team Nonoy, that was August 1, birthday ni PB Team Nonoy yun, and kitang-kita yung pagkamasayahin ng bata na iyon. And then ngayon, ganito yung makikita natin sa kanya na may bali na yung kamay at saka paa, naka-stainless na. So nakakalungkot lang talaga isipin na ganoon ang nangyari. Pero kahit ganoon pa man, ay magiging masaya pa din tayo dahil nakaligtas siya. Kahit na meron siyang bali, at least buhay siya. Hindi katulad sa kanyang mga magulang na talagang nawala sila sa mundong ito, talagang pumanaw sila. And yun nga po, sa pagdating nila doon sa kanilang lugar sa may Magtug, Governor Generoso, Davao Oriental, ay nakakalungkot nga po. Talagang naiyak yung panganay na bata nang makita niya ang kanyang bunsong or nakakabatang kapatid. Dahil nga 2 linggo na sila hindi nagkita. Yung pag-iyak pala ng bata is talagang ang sakit sa puso, ang sakit sa feeling, kasi nga yung iyak ng bata iba yung iyak ng bata, yung iyak ng pagkamis or pangungulila sa isang ate sa kanya nakakabatang kapatid. At ang mas nakakalungkot pa doon, kasi umuwi siya na wala na ang kanyang mga magulang, which is hindi niya alam na wala na ang kanyang mga magulang kasi ayaw mo na nilang ipaalam, kasi nga nagpapagaling pa yung bata. Mahirap kasi na ma-shock yung bata ba, yung ipaalam nila yung ganun kalaking problema, ganun kalaki na bagay. Talagang ma-shock yung bata. Nakaka-shock na nga po yung nangyari sa kanya nung natapaan siya ng kahoy, nabali yung kanyang kamay, paa. Nakaka-shock na yun. So mas lalong masya-shock siya kung ibalita sa kanya na yun nga po, pumanaw na ang kanyang mga magulang. So ang ginawa nila is sinabi na lamang nila na umalis, may pununtahan yung kanyang mga magulang. Pero pagdating ng mga araw, sa mga susunod na araw, I'm sure na magtatanong talaga yung bata, at hindi talaga maiwasan na malaman niya kung ano nga ba ang totoo. Pero siguro dahan-dahanin na lamang nila, wag lamang ibiglaan na sasabihin, kasi nakakaawa din yung bata. Dahan-dahanin lamang nilang sabihin na ganito, ganyan ang nangyari, ipaintindi ng maayos sa kanya. Normal lang talaga na masaktan siya, iiyak siya, kasi nga po, mga magulang ngayon yun ang nagpapalaki sa kanya. Yun ang mga taong dapat mag-aruga sa kanila, pero nawala na lamang bigla dahil sa isang trahedya na hindi inaasahan. So ipagdasal natin na kapag malaman na nga po ng batang ito ang nangyari sa kanyang mga magulang, ay andun yung suporta, pagmamahal at atensyon ng kanyang pamilya sa kanya, yung mga tita niya, mga lola niya. Dapat andun yung attention sa kanya, yung pagmamahal na dapat ay maibigay ng kanilang mga magulang sa kanya or sa kanila. Dapat maibigay yun
ng mga taong nakapaligid sa kanila ngayon, kasi kailangan nila yun, kailangan nila ng suporta, yung pagmamahal, moral support, kailangan nila yun kasi nga wala na silang mga magulang at naulila na sila. Napakasakit po nun guys, sobrang sakit po nun para sa isang anak na napakabata pa eh. I believe 6 years old pa lamang yung panganay, tapos yung bunso mga nasa 3 or 2 years old. Napakabata pa nila para sa ganitong klaseng pagsubok, yung pumanaw yung mga magulang nila. Siguro kung pumanaw yun na normal na pumanaw, okay lang siguro, mabilis siguro tanggapin. Pero yung pumanaw dahil sa isang trahedya na hindi naman sinadya, trahedya ng kalikasan, yung pagkatumba ng kahoy, natumbahan yung kanilang bahay, ay napakasakit po nun. Talagang matagal maghilom yung sugat na yung sugat sa puso kapag ganun. Kaya nakakalungkot, nakakasakit ng puso, sobrang sakit talaga. Nasasaktan nga po tayo, di ba, kahit na nanonood lamang po tayo, how much more pa kaya sila na mismo na kadugo, sila na mismo mga anak. Siguradong sobrang sakit nun para sa kanilang mga puso. Pero ganun pa man, ganun talaga ang buhay. Sabi nga ni PBT Nonoy na ganun talaga ang buhay, hindi natin maiwasan, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Maaaring ngayon, bukas, mga susunod na araw, bigla-bigla na lamang tayo kukunin ng Diyos. Hindi natin alam kasi nga po, yung kamatayan kasi is parang magnanakaw. Hindi nagpapaalam, bigla-bigla na lamang dumadating. So, masurpresa lang ba, kumbaga. So, kailangan natin gawin habang nandito pa tayo sa mundong ito is magpakabait tayo, gumawa ng mga tama na bagay, huwag maging masama, maging mapagmahal, mapagbigay sa kapwa. Pero nang gawin natin, huwag tayong gumawa ng mga bagay na hindi na ayon sa gusto ng ating Panginoon. So yun, medyo emotional kasi yung vlog na iyon talaga ni PB Team Nonoy. And thank you so much kay PB Team Nonoy kasi talagang binigyan niya ng oras yung bata. Mahirap din kasi, sabi nga ni PB Team Nonoy, mahirap talaga na pasakayin ng public vehicle or bus. Napakalayo po kasi nun. Yun nga po, sabi niya 6 hours po yung biyahe, mga 5 to 6 hours po yung biyahe galing Tagum City, Davao del Norte po yun, papuntang Magdug, Governor Generoso, Davao Oriental. Napakalayo po nun, kaya mahirap na pasakay ng bus. Matagal kasi yung bus, yung bus kasi sumihinto-hinto pa sa mga terminal, mga 30 minutes mag-antay ng pasahero. So mas lalo silang patatagalan. Then yung bata kasi is may mga bali, may mga bandage pa. So kailangan talaga komportable siya sa kanyang biyahe. Kaya maraming salamat kay PB Team Nonoy sa pagbibigay ng oras sa batang ito. At maraming salamat po sa mga sponsors na nagpaabot ng tulong sa kanila. Napakalaking tulong ito para sa kanila, lalong-lalo na sa gamutan ng bata. Syempre may mga gamot, mga maintenance pa yung iniinom. So malaking bagay iyon para sa kanila. So maraming salamat po sa lahat ng mga sponsors na hindi nagdadalawang isip na magpaabot ng tulong sa mga kababayan natin na nangangailangan. Katulad na lamang ng pamilya na ito, katulad na lamang ng bata na ito na nadisgrasya, nagkaroon ng physical injury, may balik dahil sa hindi inaasahang pangyayari, yung pangyayari sa kalikasan na hindi natin inaasahang mangyari. Ayan, di ba? Paulit-ulit na, paikot-ikot na. Ayan po. So, thank you so much po sa lahat ng mga nanonood. Maraming salamat ulit. Thank you na marami pa. Thank you na maraming salamat pa. Di ba? Maraming nagagalit na naman dyan. So, yun po. Ingat po tayong lahat palagi. God bless po and bye for now.